Alam namin na nakatrabaho niyo na yung ibang mga child stars na katulad ni Alonzo. Paano siya i-differentiate? Hindi naman, paano siya i-describe as an actor, as a bata, as a... Alam mo na yun, yung... First time ba, Tito Nanding? First time to work with Alonzo? With Alonzo, first time. Sa akin, amazing watching a really young boy na pag wala pang eksena, laro ng laro. Pero, pag eksena na niya, parang ang tatay niya eh. Pag eksena na niya, at alam na niya yung linya, charming. Kaya pag pinanood mo sa screen, you love the little boy. Have you worked with a dad, Sir Nanding? Hindi, unfortunately hindi. He was directed by Lino in one of his films, yung Tahana Empoy yata. Okay. Dalawa. Pero hindi kami nagkasama. You were part of the movie? Hindi, sa ibang movies ni Lino. Okay. So si Alonzo, I think, will be as popular, if not more popular, than the dad. Aminado na. Okay, the same question for Nikki and Nikki and describe Alonzo as a child actor. Well, first time also to work with Alonzo. Yun na nga, full of energy, full of life. Hindi naman halata. Hindi masyado, di ba? Hindi, pero kasi, may yung anak ko, halos kasing edad niya. He just turned 5. Si Olivia is 6 years old. And babae yung anak ko, pero yung energy niya parang ganyan. So, medyo kahit sa eksena namin, ang relationship namin sa isa't isa, parang anak ko siya. Close to heart yung character. Oo, kaya kahit medyo grabe yung energy niya. At saka siya, pagod na kaming lahat, siya talaga yung kahit late na yung taping, ayaw niya umuwi. Gusto niyang, at umuwi siyang full of energy. Gusto niya pang magtrabaho, ganyan. Kahit medyo maraming eksena, hindi siya makikitaan ng nakakahaway energy niya. So that he's like that. He's a child na full of, paano yun? Yeah. Wow. Yeah. Hindi, full of life and energy. Papalap na rin, Nikki, nasa na rin yung mic. Yung anak mo ba, given a chance, gusto mo ring mag-artista at an early age, katulad ni Alonzo? Total sabi mo, parang ganyan full of energy, ganyan. Actually, kinlame na niya, sinabi na niya sa akin, when I grow up, I'll be artista like you. Okay. Sinabi na niyang ganun, pero sabi ko, sige, okay lang naman kasi ang suporta dapat natin para sa mga anak natin, nandyan dapat palagi. Ako naniniwala ako na ganun, at saka pinalaki kami na suportado yung parents namin sa gusto namin. So, siya, kung yun ang gusto niya, pero for now, gusto ko talaga mag-aral siya, magbumabuti. Okay. Ikaw, marami kang nakatrabahong child actors. Hindi, ito yan eh. Madaldal, malikot, pasaway, magulo. Ikaw ba yun? Yun yung tatay. Yun yung tatay. Kasi si Nino nakasama ko na yan sa movies dati. I believe Quadro de Jack, magkasama tayo noon. Hindi na siya child actor, no? Hindi na kami child actors ng mga panahon na yun. Tapos si Alonzo, meron siyang charm eh. Although siyempre hindi natin maiwasan pag bata, 'di ba? Malikot, magulo sa set, pero pag nagte-take kami, makikita mo na he works para makuha yung gusto ng direktor. Kasi pagkatapos ng take nun, sasabihin pa niya, tatanong niya kay Direk Malu, did I do it right? Wow, may ganun na. Ganun siya. Tapos sasabihin niya, tapos there was a time pa na sinabi niya, para yung sinabi ng direct namin, lika watch mo Alonzo. So pinanood. Sinabi naman ni Alonzo, let's do it again. Meron, hindi ko kami nag-invento. Meron talagang ganong moment si Alonzo pag nagtatrabaho. He's serious pag nasa harap siya ng camera. Maglalaro-laro siya ng konti. Tapos pag magkakasama na kami sa eksena, maayos na lumalabas yung eksena. First time na maka-encounter ka na ganitong bata, na ganito yung age na pero parang meron na siyang... Sa tingin ko, nasa dugo talaga eh. Minsan nasa dugo ang pagiging artista eh. Minsan may mga magagaling, magugulat ka na lang saan nakukuha yung galing nito. Or sometimes siguro rin kasi, nai-imbibe niya yung sa talent din ng tatay niya nung kaedad niya. Ikaw ba pinilit ka lang ba ng mag-artista ka? Nag-umpisa ako 10 years old, matanda na ako noon ng konti. Hindi naman ako pinilit, ginusto ko rin talaga.
Etos lang, patola. Ikaw, Ray, ha? Kailan ka naman magkakaroon ng sarili mong Alonzo mo? Hindi, Ay, oo nga. hindi ako sure, baka nandiyan lang, hindi ko alam. Wala pa nag-iiwan na bata Single ka pa, okay, up to now. Hindi nga niya, yan din ang lagi yung sinasabi, hindi ko alam. Ako rin hindi ko alam kung single ako ngayon. Hindi ako sure kung single ako ngayon. So hirap kang mag-portray ng father role, ganon. Actually kasi hindi ko ma-describe kung ano status ko ngayon kasi si Nikki panay ang dikit sa akin. Minsan Wow. sinasabi ko sa kanya, Nikki please, taping lang to. Wow. Ay, single din si Nikki. Pwede ba yun, Nick? Eh kasi naman ito si Nikki, marupok naman minsan eh. Kami na siya pinagdaan ng ganyan. Hindi, biro lang. Okay. Thank you. Thank you, Ray. Ayan, we'll have 2 more questions as we present the next batch of actors. Yes, Mother EJ, we have a question from Anayeta. Yes, sporting a lovely hair today. Oo, malay. Mayroon akong itanong sa kay mag-asawa kayo dito mo mismo. Opo. Opo. Ngayon alam pinag-aralan ni Aster kasi si Alonzo na masama ang nagsisinungaling. Ngayon, so for the two of you tell us the truth. How's was your love life? Lalo na si Smokey. I'm interested kay Smokey. Ako, I just finished, ikaw muna, Nikki. Ikaw muna niya. Pag-iisipan ko pa yung sasagot ko kay Tita. Ayoko pag-isipan. Gusto ko yung totoo. Na hindi naman kami pwedeng sabay magsasalita, wala kayong maintindihan. Kaya Ako nakakasi ang Oh, sige. Ako na lang. Jay din ba itong tinatanong natin? Katniel ba? Ba't love life nila ang ano? Sige po. Jay din lang ang peg? Sige po, si Nikki po, masaya po ang love life. Ako po sumagot ba sa Hindi, ano ba? Ako hindi. I'm very, very happy right now. I'm seeing other people. Wala lang. Siguro, pakiramdam ko. people. Oh, ladies, women. Yeah. Kasi trabaho rin na eh. Hindi naman kami Plural, plural. Ibig sabihin wala. Next question na lang. Na-overanalyze na isang Hindi, dahil namin tinatanong yan, Manay. Itanong naman natin kay ano. Kanina, tita. Di kay sa babae. Nandito sa Benching Show. Nikki, how's the status of your love life? O, ikaw na sumagot, ikaw sumasagot. Masaya po ang love life ni Nikki. Every taping po may dalagdag na isang cast member sa dressing room namin. Uy, grabe ka. Hindi ah. Ano, Nick? My heart Yung is series. happy. Happy, O sige, congrats na lang ha. Oo. Talagang hindi ko imagine. Love life nila ang tinanungan. Ito ngayon si Aaron. Aaron, Mother EJ, our last question will come from Glenn Sibonga. hi Glenn, ayan. Ayan. Ay, Alonzo. Hello. Hello daw. Ayan. Ano yung mga, kasi syempre marami ka rin eksena, of course, kay Ate Alex mo, di ba? Ano yung mga bonding nyo ni Ate Alex? Kwento mo naman sa amin yung mga ginagawa nyo sa taping. Nose to nose. Yes, nang nose to nose. Tapos, sabi ko, miss na kita kay Inday. Tapos, sabi ni Inday, miss din kita. Tapos, nag-kiss ako sa nose ni Inday. Ayun o. Tinutulungan ka rin ni Ate Alex sa mga acting? Si Tita Mulul. Hindi pa niya nakaka-eksena si Alex sa ano eh. Kasi mostly kami blue screen kami. Hindi pa niya nakaka-eksena eh. So, mostly, bumibisita si Alex sa set, nagkikita-kita. Kasi may world sila, di ba? Yung duwende. Oo. So, alam na natin kung paano sila shoot yun. So, interaction. So syempre, na-meet mo na si Ate Alex. Mabait si Ate Alex? Opo. At maganda din siya. Oo, di ba? Ayan, kasi yung mga duwende, 4 lang talaga sila dun sa story ni Yun ang Pablo. gusto namin mangyari. Ay, gusto mong dagdagan. Hindi kasi syempre, wala ba ritong bad duwende? Nagkakaroon ba ng gano'n? Meron silang binabalak na kung sakasakaling maging tumanda na si Entoy, si Ninyo Mulak na lang ang magiging duwende. Nakadikit pala sa karak sa tatay. Si Papa kasi, diba, Choy? May problema ba tayo sa matatabi? Kasi si Papa parang Nixon. So basically kayo talaga yung parang protector's guardian ni Inday dito, diba?
Yun, thank you. Family. Okay, with that last question from Glenn, we'd like to ayan, sige nga, Smokey, para pasalamatan natin sila. Maraming salamat po And sa invite pagpunta ninyo sa sa Lunes na. Sa Lunes na po, kapalit ng oras, kapalit po sa Bagito, ang panimula ng ABS-CBN and Dreamscapes Magical Summer. Sana suportahan nyo si Inday Bote. At ngayon pa lang ho nagpapasalamat na ho ako sa napakalaking tulong na ibibigay nyo sa amin. Maraming salamat po. Thanks, Smokey. And the very happy girl ngayon, Miss Nikki. Maraming salamat po. Ito na po, katulad ng sinabi ni Smokey, ang panimula po ng Dreamscapes Magical Summer, ang Inday Bote po. Suportahan niyo po. Napakaganda ng ibabahagi po ng show na ito dahil nandito po lahat ng klase ng values. First of all, ng family, all kinds of relationships po. Makikita niyo kung paano maging isa at kung paano natin laging sinasabi na lahat ng bagay ay posible at kayang-kaya natin lahat. Parang positive thinking lamang, diba? Maraming salamat po, directed by, of course, Malu Sevilla and Direct John Villarreal. Thank you. Thanks, Mars. And of course, Sir Nanding Joseph. Sir Nanding, please.